Yo, what's up? Andito na naman tayo guys. So, ngayon may papakita akong video sa inyo na tungkol sa motor. At Hindi totoo yan. doon nasisira yung motor natin. Tumitirik tayo. Madami siyang dahilan kung bakit hindi umaandar na yung motor natin. At na-experience ko to lately lang. So, papakita ko sa inyo yung video. At sana may makuha kayong or may matutunan kayo sa video na ipapakita natin sa inyo. So, let's go. Yo, what up guys? Ngayon, pauwi tayo galing trabaho. So, overtime tayo around 7 or 6, 7 PM na to. So, mahaba-haba pa yung biyahe natin. At may na-notice nga ako na nangyayari na kakaiba sa motor natin guys. So namamatay-matayan ako ng motor. Ang problema pa nito is mahina na yung battery ko. Hindi pa ako nakakapagpalit ng motor ng battery dito. So mahina pa yung battery natin, lipad jack pa. Kaya may times na nire-rev ko yung sinisilinyador ko yung motor para hindi mamatayan ng makina. Kasi nga ang hirap pumadyak ng pumadyak. So, na-experience ko dito guys, sobrang lakas siguro ng ulan or nabasa yung mga parts ng motor natin. Hindi ko pa sure dyan kasi maayos pa naman okay pa naman yung takbo. Lately kasi panay OT tayo sa trabaho, kaya hindi natin na-check or na may maintenance masyado yung motor natin. Pero regularly change oil naman to. Then check ko yung ibang parts. Baka habi ko dyan, baka sa wiring lang. Pwede kasing sa wiring, pwedeng carburetor, pwedeng spark plug, pwedeng ang daming possibilities ang dami. Kaya ang hirap din minsan mag-troubleshoot pag ganito. Kaya mas gusto kong nag regular checking ako ng motor. Yun nga, since overtime tayo lagi, and then minsan may pasok pa kami na Sabado, so linggo lang yung time ko. Yung linggo na yun, minsan gagawa pa ako sa bahay, kaya hindi ko pa maasikaso yung motor ko. Pero check ko pa din. May times talaga na hindi ko na-check ngayon talaga. And makikita natin mamaya kung ano yung talagang problema. At ayun, dito nga medyo pumapalya na yung pag-start natin. Ayan, pagtigil natin dito, mamamatayan na ako dyan. So ayan, parang ayun nagpo-push start na ako guys. Nagpo-push start na ako dyan. Sabi ko wala na akong choice Neutral ko na, sinipa ako na agad. Sinipa ako pa na sinipa. Bago siya nag-start, nakailang sipa ako. So pumapalya na. Yan, iniisip ko, baterya na yung problema. Walang masyado pumapasok sa isip ko, pero nakapokus ako sa baterya niyan kasi nga pagod ako nung time na yan. Gusto ko na makauwi, gusto ko na makapagpahinga. So nakapokus talaga ako na malaman ko ano yung problema, which is nga biglang pumasok sa akin yung baterya kasi nga alam ko mahina na yung baterya natin. Ang battery kasi natin 2 years ago na, more than 2 years na. So magti 3 years na siya. Sulit na rin yun dahil nga tumagal yung baterya mo ng ganung matagal. Kaya sabi ko possible battery to. Sobrang tindi kasi nung ulan talaga na yan, nung time na yan. Nakalimutan ko lang yung mismong date medyo late na nga lang din talaga ako nakapag-edit. Pero sobrang lakas talaga, pati hangin, as in yung ulan, tuloy-tuloy for almost 2 hours. 1.5. Oo. Hindi ko sure yung ano niyan. Na naman tayo guys, saktong pag-go. Talagang padyak ako ng padyak yan. Nakakainis din ang iniiwasan ko pag ganyan may problema ako kasi hindi ako makakago agad, diba? Magtokos ako ng traffic. Yan ang ayaw ko, kaya nire-rev ko siya kanina para hindi mamatay. Talagang dyan pumapalya na, naiinis na ako. Sabi ko, ano ba problema mo?
Sabi ko sa isip ko, ano ba problema mo? Ngayon ka pa talaga tumiming. Ang lakas ng ulan. Talagang basta hassle na hassle talaga, sobrang nakakainis. Kaya guys, ugaliin yung mag-check, ugaliin yung mag-maintenance kahit weekly, monthly, or basta bahala kayo. Basta ma-maintenance or ma-check yung motor nyo para maiwasan nyo yung ganitong senaryo, kasi sobrang hirap lalo pag naabutan ka ng ulan. Ang daming hassle, ang daming dapat gawin. Sobra guys, na-experience mo, sana huwag nyo na ma-experience, no? Dito nga, sobrang lakas ng ulan eh. Makikita naman natin talagang basang-basa ako niyan, nakakapote na ako niyan. Basang-basa na ako sa buong ano. Ang kapote ko pa naman nagamit is yung may mga tahe, kaya pumapasok sa loob yung ulan or yung tubig kapag ka sobrang lakas ng ulan talaga. Hindi tulad ng parang rubberized na kapote. Yung sa akin may tahe, kaya pinapasok ko. Medyo nababasa na yung dibdib ko dyan, at saka yung baba sa pants ko. Ayan guys, palakas yung ulan, grabe. Hindi ko na alam yung gagawin ko, kung dadaan ba ako kala airpods or kung dadiretso na ba ako pa uwi, kasi sobrang namumblema na ako, nag-worry na rin ako na baka tumirik talaga ako or baka mamatayan ako sa daan ng wala, di ko na alam. Ayan guys, sobrang lakas ng ulan talaga no that time. I mean, nabablanko na ako talaga. May hangin na, may ulan pa, ang lakas-lakas. Kasi ko alam kung may bagyo eh. Ang lamig ngayon. Sobrang. Nasipang pa nga ako eh. Basa na naman ako. Dito guys, parang umahagok-hagok na yung motor. Ako, ayan na nga, at hindi na ako makapag-push start. Tumabi muna ako dito guys. So, talagang nahahassle na ako, nawiwid lang na ako. Hindi ko na alam gagawin ko. Gusto ko na yun, pinatay ko na yung mga ilaw. Gusto ko na kasing uwi talaga. Papasin nyo dyan guys, medyo nagbabaha-baha na. And nakailang padyak na naman ako, tapos umaandar. As minsan ayaw. So pinadyak ako. Talagang ayun o, sabi ko lobat, kasi ang alam ko nga, ang pagkakaalam ko nga, battery may problema. Pero pinagdududahan ko na nga yung carburetor since nag-uulan. Pero yung motor kasi natin guys, enduro, kaya bihira or talagang maliit ang tsansa na mabaha tayo. Kailangan ko papatayin yung mga ilaw, accessory lights ko para lang maipa-start natin kanina, kasi nga akala ko battery yung problema. Pinagdududahan ko na rin dyan yung spark plug, kasi sa sobrang lakas ng ulan maaaring nabasa na yung spark plug natin. At ayun na nga guys, dito sa part na to na ingit ako kay kuya nag-hazard din na natay din natin eventually. As yun, yan medyo baha na, diba guys? Excuse me. Yan na yung nakakainis na part na pagliko ko dyan, hindi na naman nag-start or hindi na naman nagsisilinyador ako, pero ayaw na umandar. No, parang lose contact na. Sabi ko, parang iba na to.
hindi na to battery. Nararamdaman ko na, kaya sabi ko dyan sa part na yan or sa sitwasyon na yan, at chinecheck ko na yung spark plug, kasi nga duda na ako eh, hindi na to battery. Sabi ko nawawalan na ng contact yung silinyador, ang dami nang pupasok sa isip ko na hindi to battery. Kinukonvince ko na sa sarili ko na hindi battery to, kasi may busina tayo eh. So medyo malakas pa yung busina natin, may ilaw pa tayo, kaya sabi ko hindi to battery. Diyan sobrang tagal kong pumadyak dyan, nakailang padyak ako, naiinis na nga ako dahil sobrang basang-basa na ako, at basang-basa na ako, sobrang basa na rin yung helmet ko, nilalamig na ako dyan guys. Pinasok na yung damit ko sa loob ng tubig. So yan, naiinis na talaga ako guys, inabot talaga ako dyan. Pero aandar pa yan to the point na aabot pa ako ng Napindan, Taguig. Andiyan, bali nasa Pasig ako ngayon sa may Malinaw banda. From pagkagaling ka sa San Joaquin flyover papuntang sa Pasig Simbahan, madadaanan mo ako dyan. Yan yung spot ko na inabot. Ayan guys, check ko na. Sabi ko, duda na ako, hindi na to battery eh. Inaalis ko, nag-overheat. Sabi ko, imposible. Ang takbo ko is from Mandaluyong lang, from Shaw. Kaya sabi ko, hindi posibleng overheat. Lalo dyan, malamig yung panahon, nag-uulan. Duda na ako. Spark plug nga yan, sabi ko. Kaya inisip ko kung titigil ako kala AirPods or nag-start naman siya eh. Titigil ako kala AirPods para gawin to, or gusto ko na lang idiretso umuwi. Pero mali ko, dumiretso ako pa uwi. Pero inaano ko din na sabi ko kaya naman tong makauwi siguro, kaya pinilit ko guys, yun ang pagkakamali ko. So yun guys, pagdating nga sa point na to, talagang tumirik na sunod na yung ating pagtirik, matutuluyan tayo hanggang Napindan na. So pagka malapit na tayo sa Napindan, makikita nyo doon na tayo titirik talaga guys, halos magtulak tayo. Yan, nakita nyo, pinipilit ko talaga mag-start. Tingin ko na basang-basa na yung sa natin yan, spark plug. Kasi ang iniisip ko din, ako baka baka natuyuan ako ng langis kaya namamatay, pero hindi, umaandar pa din. Imposible din naman na overheat dahil nga malamig niya nung time na yan. Yung baha naman, hindi tayo inabot since enduro naman yung gamit natin. Hindi siya masyadong affected sa baha. Yan, napa-under pa natin. Mamaya titigil na naman yan, mamamatay na naman tayo. Kaya bad trip na ako dyan. Ang mali lang natin talaga, hindi tayo tumigil dito sa kala AirPods na dito sana ayusin, malaman kung ano yung problema. Kaya namatay na naman tayo guys. Hindi lang talaga balik ko, kasi nung tumirik na ako dito sa may bandang Napindan, mahirap na talaga, sobrang hirap na dahil nga madilim. Wala akong wala akong makahingian ng tulong. Pero noong time na yan pala, wala din sila AirPods sa bahay, ang nandun yung bayaw ko. Pero at least mas maayos na paggagawan ko sana kung tumigil ako doon. Yun lang ang mali ko guys. Ayan. Ayun guys, kitang-kita naman natin kung gaano kalakas yung hangin, yung ulan, kung bulog pa. Kaya imposibleng hindi magbabaha talaga eh. Kaya kita nyo nagbaha na din sa bandang Pampang naman.
Dito naman wala tayong na-encounter na baha dito. Pero dito sa may bandang dulo na Ilisco Road pagpuntang Napindan, doon tayo makaka-encounter ng baha at doon na rin yung worst part na mangyayari sa atin, guys. Makikita nyo mamaya, sobrang lakas ng ulan, walang tigil, halos isa't kalahating oras, 2 oras yan, guys. Tumigil na lang yan nung nag-aano na ako, nagtutula na. Lakas, so grabe. Sila, basang-basa na rin sila. Ako, nakakabuti pa ako niyan, pero nabasa pa rin ako. Wala eh. Kung tumigil lang sana tayo yung time na yan sa AirPods, kaya sa AirPods ko, hindi sana mas maayos na, nakapagpalit pa ako ng damit. Yun lang. Sana guys, pag naka-encounter ka or na-encounter nyo itong mga symptoms ng motor nyo, hindi mahirap mag-start, check nyo na yung spark plug, yung carburetor, yung battery nyo, at saka kung ano man yung inabot sa inyo or nabahaman kayo, guys, check nyo na rin para sa susunod hindi na maulit sa inyo to, kasi sobrang hirap, guys. Kaya na-tempo pa ako ng ulan, tempoan ako ng ulan, tapos tumirik pa yung motor ko, wala na akong magawa. Yung ibang shop sarado na, buenas na lang ako buenas na lang ako dyan sa bandang Napindan, may na-encounter pa ako na shop, makikita nyo mamaya, guys. Dito nga, guys, sa part na to, talagang medyo mababa pa, na-encounter na akong baha dito. May pababa dito, yan, mababa pala to. So yan, inabot pa tayo ng ng baha. Ayun, grabe oh. Pero hindi lubog yung carburetor tsaka yung makina natin, syempre enduro to, guys. XTC lang malakas. Ayun guys, oh, di ba? Kaya talagang inabot na ako diyan. Todo rev na rin ako diyan para hindi ako mamatayan, guys. So, kasi sobrang hirap magtulak diyan sa baha. Ayun oh, grabe. Sobrang hirap nung experience ko na to, kaya ayoko maulit na sa inyo, guys. Sana sa video na to may makuha kayong aral, makuha kayong tips, di ba? Kaya hanggat maaari, makikita nyo, rev ako ng rev dyan, halos hindi na ako tumitigil. Ayan oh, grabe yung baha nung time na yan, guys. Oh, ginagawa pa yung kalsada dyan. Ayun oh, grabe yung kulog, grabe yung kidlat. Kaya nakakataranta din, nakaka-alarma din talaga, guys. Sobrang hirap. Kaya sana huwag na maulit sa inyo. Dito nga si Kuya sa bandang kanan, click ata yung dala niya or e-bike na lobat or inabot ng baha. Malamang inabot yun sa baba sa taas ng baha kanina. Dito medyo mas mababa yung baha kumpara doon sa kanina. Ayan o, sa talampakan lang to. Kanina parang bintin eh. Medyo mataas pa dito eh. Ayan o, Napindan na to, guys. So dito na yung talagang worst part na mangyayari sa atin. Sobrang hirap maka-encounter ng ganito, experience yung ganito, guys. So, kaya sa mga riders natin dyan, always check your motorcycle sa maintenance, sa kahit anong parts, guys, yung importanteng parts. So ayan, parang naghumahagok-hagok na ako. May gas pa naman ako dyan. Humahagok na ako. Ayan, talagang biglang namatay. So wala na, guys, wala na power. As in, wala na. Mahagok-hagok na siya. Parang hindi niya na kaya, na lulus contact na yung spark plug natin, guys. By the way, spark plug pala yung problema dito, guys. Spark plug yung pinaka naging problem niya, guys. Kasi nung napalitan siya kanina, wala na, umandar na ulit hanggang makauwi na ako. Ayan, umaandar pa naman siya, pero namamatay na siya, guys. Kinukulang na siya sa contact. Ayan, grabe.
Ina-check ko na, spark plug, check ko na lahat. Basta, kasi gusto ko na makauwi guys eh. Ayun, tingin yung baha-baha. Inabot na ako dyan ng baha guys, hanggang tumaas pa yan. Padyak ako ng padyak. Darating na ako sa point guys na magtutulak talaga ako guys. Sobrang hirap. Nakita ko yung voltmeter ko nasa 11 to 12 volts pa naman, pero wala na. Sabi ko hindi battery ito, kaya nalaman ko dito na spark plug, kasi nga talagang tinamaan na yun, basang-basa na siguro. Bukod doon, matagal na rin yung spark plug natin, kaya hindi ko na-check, hindi ko siya napalitan. Na-check ko pa nga guys na ganito, na umuulan, baha, halos lahat ng sakot na yung mangyari. Naisip ko, sabi ko na malang yan, check ko pa talaga. Eh nung guys, nakinampadyak na ako dyan, pagod na ako. Wala kanina, di ba nakita nyo ng beses tayong tumigil, and beses tayong napatayan. Tapos ngayon, talagang wala tayong tigil, so subukan natin suminti pa, pero wala na. Di ba? Mali nga natin talaga, hindi tayo tumigil dun kay AirPods. Sobrang lakas ng ulan na yan guys. Hindi ko na matandaan kung ano yung bagay niyan. Mamaya mapagpapasahan ko naman lahat na lang guys, makikita nyo mamaya. Fast forward ko na lang. Napapaisip na ako na kung ano-ano. Wala akong mahinga ng tulong. Lobat na rin ako pala guys ha. 15% na lang ako as in. Wala akong dalang charger. Yung BGI Osmo Action Cam natin, last battery na natin yan. Kasi yung dalawang battery natin lobat na. Wala na rin dumadaan. So talagang hindi ko na alam guys ang gagawin ko. Pagod na ako dyan guys. Ano nang naisip ko, pero nakapag-chat na rin naman ako na AirPods na misis ko na kung ano yung nangyayari sa akin, kasi wala na akong choice eh. Ayoko din naman makabala ng ibang tao. Ngayon ang pinakayo ko guys. Kaya lesson learned na lagi kong i-check yung parts ng motor, ano ba yung problema, ano ba yung pwedeng ayusin, ano pwedeng palitan na hanggat maaari. And guys, so wala na, hindi ko na alam gagawin ko. May bag pa ako dyan sa likod, basang-basa na ganyan guys. Na sobrang hirap, nakakabote ako. Hindi ko na alam.
guys. Down na ako, ganyan. Nababaliw na ako. Pero napag-desisyon ako na maglakad yan. Itulak na lang yung motor. Nung napagod na ako talaga, sabi ko bahala na. Naisip ko kasi may shop dito sa may bandang Napindan. Kung may magtulak or maghihila sa atin, mas maganda. Kung wala naman, okay lang din. Naman tayo magagawa eh. So dyan makikita nyo guys na papagdidesisyon ako ng itulak na lang at pumunta ng Napindan. Wala na tayong dyan eh. Ngayon, nangihinaan na ako ng loob guys. Kasi sobrang hirap. Isipin ko kung babalik ako, dadaan mo yung pahang patataas. Isipin ko kung magpo-proceed naman ako dito, bahala na gang. Dito naman sa may bandang tipas dito, meron diyang police station, baka makahingi tayo na. Sabi ko, kakabalan ko na lang mukha ko kung may maglalakas, may magagandang loob na pulis sa atin or kung sino man, di ba? Ayos. Kung hindi naman sila available, okay lang din. Hindi naman tayo namimilit eh. Nagbabaka sakali lang tayo. O yun, naglalakad na nga lang tayo. Buo na yung loob kong maglakad, magtulak. Sabi ko wala na tayong pag-asa. Kaya sabi ko ayoko nang bumalik sa sitwasyon na to. At tempo lang talaga, sobrang busy lang talaga. Nag-check naman ako ng mga parts. Yun nga, inabot na tayo talaga ng T-Rex na talaga. Yan guys, tulak mode na tayo guys. So yun nga guys, kung mapapansin nyo, hindi na umabot yung Osmo Action Cam natin na hanggang sa kaduluduluhan, at hindi ko na rin na-capture yung pagpunta natin sa shop Kalahuya, kasi nga nalobat na tayo. Ultimo cellphone ko lobat na rin dyan, kaya wala na ako nagawa talaga guys. So hopefully sana makakadaan tayo Kalahuya. Papasalamatan natin siya sa pagtulong niya, at tempo na nagiinuman sila, na natulungan din nila ako kasi bukas sila. Malaking bagay sa akin nun, kahit maliit na bagay sa kanila yun guys. Sobrang thankful ako siyempre sa Diyos tsaka sa kanila. Lahat sa bayaw ko din na pinuntahan ako dyan, pero napunta na ako ng shop at napalit na yung spark plug, kaya dumaretso na akong uwi. Tinaway ko na rin siya. Naki-text na lang ako kay kuya. Bait nga ni kuya eh. Tayo dyan guys sa Talipapa sa Napindan, na kung alam niyo yung madaming shop doon sa may Napindan, doon na ako inabot guys. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa lugar na yun. So ayun guys, ipapakita ko sa inyo yung pinaka source ng problema since umuulan nung time na yun, at siguro pinasok na rin ng basa or sige, kasi ang case ko kasi matagal na yun. So far mga 1.5 or 2 years na mahigit. So talagang kailangan ng palitan yun. Wala naman siyang sign ng paglalangis dun sa
spark plug natin, ano siya, parang medyo kinakalawang, nababasa talaga yun, normal lang nababasa talaga yun, pero may lock yun, hindi siya laging nababasa. Pag nabasa siya, naglo-lose contact siya, so yun ang naging problema. At tiyempo na lang talaga guys, buti na lang talaga, lucky me na sa bandang napindan tayo at sila kuya Masyado ka na madaming sinasabi, kaibigan. dahil yung Dapat time ka na nang to, itumpa. lobat na yung lahat ng battery ng DJI action cam natin, lobat na rin yung cellphone ko. Nakichat pa nga ako kay kuya para lang inform ko si misis tsaka yung ibang pamilya ko na tumirik nga ako. So yun, swerte ko at nagiinuman sila kuya doon, pinapatagay pa nga ako, mabait sila kuya. One time mabisita ako dito, isasama natin sila sa vlog. So bandang napindan yun, nakachempo ko ng palabas na ng C6 banda yun, pero may konting ligo-ligo pa eh. Basta bandang napindan, malapit na sa C6, pagdating ko doon, sabi ko kay kuya, pabili ako ng langis. Akala ko din kasi nung time na yun, kailangan ko na mag-change oil. So kuya, pabili ako langis. Chinek ko yung langis ko. Chinek niya din. Oh, may langis ka pa, okay pa. Sabi ko, patay, hindi langis to. Battery, may busina naman ako. So chinek namin yung spark plug. Ang duda niya, akala niya nabaha ako. Eh malaki yung motor natin, motocross yung motor natin, enduro. So napaka-imposible, or pag aabutin mo na yung mga Mio, yung mga scooter na mabababa bago man ako abutin. So nung time na yun, hindi ako duda sa carburetor ko kasi okay pa yun eh. Kakalinis ko lang nun, a month, 3 to 6 months ago na. Pero basta kakalinis lang nun. Kaya duda ako doon. Sinabi ko, check natin yung spark plug. Sinuggest niya din. So pag check na yung spark plug, may spark plug pa doon. Sabi ko, kuya, may kapares ka ba nito? Sige, check ko. Sabi niya ganun. Pagka-check namin at umanda, ayun, namatay na naman, nanlalamig nga. Ang haba kasi ng nilakad ko guys, kung makikita nyo doon sa video. Pinas forward ko na lang. So yun, mahaba yung nilakad ko. Kasi nga, nagbabaka sakali ako na may shop pang nakabukas doon. Kasi at that time, 9:30 na ata, 9:30 or magna 9. So pero alam ko 9:30 to 10 na eh, magte-10 na yon. So wala na akong inaasahang bukas na bukas na shop. So talagang swerte ko talaga, nagiinuman sila kuya. At hindi naman totally bukas yung shop nila, pero kung may pumuntang customer, okay lang. Kung wala, okay lang din naman. Kasi nagiinuman nga sila. Pero may naka-display pa din ng mga gamit doon. So sabi niya lang sa akin, check mo na lang. Sabi niya sa akin noong una, check mo na lang dun sa sa katabi. Baka bukas pa, sabi niya, kasi sarado na kami, nagpapahinga na kami. Or hindi ko na magagawa yan, tin-troubleshoot lang natin, gano'n sabi niya. Eh, buti na naisipan niya yung spark plug. Sabi ko kasi hindi carburetor yan. Kasi nga, gusto niya buksan yung carburetor. Sabi ko, hindi carb yan, kuya. Kaya, yun guys, magsilbing aral sa inyo to. Sana monthly or kaya weekly nyo i-check or i-maintenance yung may kailangan i-maintenance sa motor nyo. Double check nyo kung alam nyo sa sarili nyo. Tulad ko, ako kasi tsaka si Airpat ang nag-check ng mga motor namin, kaya hindi kami nagpapagalaw doon sa iba unless na makina, kasi ang makina hindi na namin kaya yan. Sobrang may hindi kami alam dyan, kaya hindi na namin ginagalaw. More on sa mga expert talaga sa makina. Pero yung sabihin mong wirings, mga spark plug, carburetor, basta walang connection sa makina, kaya pa yung mga gulong yan. Kami nag-check regularly para alam namin sa sarili namin kung ano na ba yung ganito. Noong time na yun kasi panay ako OT, talaga sobrang busy, pasok bahay lang ako, para akong robot nun. Kaya sabi ko, hindi ako yung rest day ko lang
linggo lang. Talagang may ginagawa pa din, kaya hindi ko na, wala talagang time as in. Kaya magsilbing aral to, kahit wala kayong time, i-priority talaga yung motor. Kasi yung motor kasama natin sa buhay, katuwang natin sa trabaho yan eh. Lahat ng parts sa motor kailangan ingatan, i-check lagi. So sana matuto kayo, sana natuto kayo sa video natin guys. So para sa mga susunod pang video guys na ganito at may katuturan, may matututunan kayo, don't forget to subscribe, like at comment, share na rin kayo sa ating video guys. Kung may thoughts kayo, kung ano yung thoughts nyo or kung ano yung experience nyo, kwento nyo naman sa comment guys. So don't forget to share. Thank you guys, peace out.